Malamig ang hangin noong umagang yon. Parang sinadya ng kalikasan na iparamdam sa akin ang bigat ng mga desisyong ginawa ko. Nakaupo ako sa isang bangko sa parke, habang ang mga dahon ng akasya ay unti-unting nalalaglag sa lupa. Sa bawat pagkalagas ng dahon, parang naririnig ko ang mga boses ng nakaraan, mga boses ng pagkakamali, mga boses ng utang na hindi ko mabayaran, mga boses na hinabol ako kahit saan ako magtago. Hindi ko inakala na makakarating ako sa puntong ito. 20 taon na ang nakalipas mula nang tumakas ako sa kolehiyo. Ang buhay noon ay puno ng pangarap, ng mga posibilidad, ngunit ang lahat ng iyon ay nawasak nang magsimula akong mangutang. Una sa mga kaibigan, pagkatapos sa mga kakilala, hanggang sa umabot na rin sa mga tao na ni hindi ko kilala. Sa simula, madali kong natutustusan ang mga pangangailangan ko, ang tuition, ang renta, ang pagkain. Pero ang kaginhawaan ay mabilis na naglaho nang magpatong-patong ang interes at dumating ang mga paniningil. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga yon, kaya ang ginawa ko, umalis ako, tumakbo ako, iniwan ko ang lahat ng responsibilidad, mga utang, mga kaibigan, ang mismong buhay ko. Nagpunta ako sa isang probinsya kung saan walang nakakakilala sa akin. Nagpakilala ako sa bagong pangalan. Nagtrabaho sa isang maliit na tindahan at sinubukang magsimula ng panibagong buhay. Sa loob ng ilang taon, naging tahimik ang mundo. Ang tingin ko, ligtas na ako. Nakapag-asawa ako ng isang mabait na lalaki, si Marco, na hindi kailanman nagtanong tungkol sa nakaraan ko. Nakabuo kami ng isang pamilya at ang anak naming si Leila ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Pero ang kasinungalingan ay parang anino. Kahit anong gawin mo, hindi mo ito matatakasan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba noong si Leila ay nasa ika-5 baitang na. Madalas siyang ginigising ng bangungot, sumisigaw sa gitna ng gabi na parang may humahabol sa kanya. Sabi niya, may mga mukha siyang nakikita, mga taong hindi niya kilala, pero parang galit na galit sa kanya. Akala ko, normal lang yon para sa isang bata. Sinubukan ko siyang aliwin, sinabihan na walang dapat ikatakot. Pero isang araw, may dumating na liham. Walang pangalan ng nagpadala, walang address. Ang laman nito ay isang maikling mensahe. Ang utang ay hindi namamatay. Ang kasalanan ay hindi nalilimutan. Ang anak mo ang magbabayad. Nabitiwan ko ang liham. Nanginginig ang mga kamay ko. Sino ang nagsulat nito? Paanong nalaman nila ang tungkol sa akin? Buong araw akong balisa. Iniisip kung paano nila natuntun ang bagong buhay ko. Lihim kong itinago ang liham. Siniguro na hindi ito makita ni Marco o ni Leila. Ayokong madamay sila sa gulo ko. Ngunit ang mga pangyayari ay nagsimulang lumala. Isang gabi, habang naglalakad si Leila pauwi mula sa paaralan, may tumawag sa kanya mula sa dilim. Isang lalaki, matangkad, maputla, nakasuot ng itim. Hindi siya kilala ni Leila, pero alam niya ang pangalan nito, Leila. Bulong ng lalaki, ang utang ay babayaran mo. Tumakbo si Leila pauwi, umiiyak, takot na takot. Nang ikwento niya ito sa akin, pakiramdam ko ay bumagsak ang mundo ko. Paano nila nahanap ang anak ko? Bakit siya ang pinupuntirya? Wala akong sagot, pero alam kong hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sinubukan kong magdasal, pero parang walang sagot ang langit. Sinubukan kong makipag-usap sa mga kaibigan, pero wala silang alam tungkol sa nakaraan ko. Wala akong mapagkukunan ng tulong. Ang bawat araw ay naging pabigat, at ang bawat gabi ay naging bangungot. Si Leila ay lalong naging tahimik, parang may kung anong bigat na dinadala. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya, ang mga tanong na hindi niya masabi. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong bumangon, sinilip ang bintana. Sa dilim, may mga anino akong nakita. 3 tao, nakatayo, hindi gumagalaw. Hindi ko maaninag ang mukha nila, pero alam kong hindi sila basta-basta. Ang puso ko ay parang sasabog sa kaba.
Sino sila? Ano ang kailangan nila? Nang bumalik ako sa kama, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Napalingon ako, pero wala akong nakita. Nanginginig akong yumakap kay Marco, umaasang kahit paano ay ligtas kami. Kinabukasan, natanggap ko ang isa pang liham. Wala kang pwedeng takasan. Ang anak mo ang magbabayad sa mga kasalanan mo. Napaupo ako, halos mawalan ng malay. Parang sinasakal ako ng bigat ng mga salita. Sa kabila ng lahat ng pagtatago, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko na magsimula ng panibagong buhay, ang nakaraan ay bumalik, hindi sa akin, kundi sa anak ko. Alam kong kailangan kong gumawa ng hakbang, pero hindi ko alam kung ano. Sa gabing iyon, nagdesisyon akong kausapin si Marco. Hindi ko na kayang itago ang lahat. Pero bago ko pa magawa iyon, biglang bumagsak si Leila sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya, parang kinukuryente. Ang mga mata niya ay nakatingin sa kisame, pero hindi siya nagsasalita. "Mama," bulong niya, halos hindi marinig. May mga taong nasa loob ng kwarto ko. Sila ang babayaran ko. Napaluhod ako sa tabi ni. Pagkatapos kong iwan ang kolehiyo, akala ko ay makakahinga na ako. Akala ko, ang bawat hakbang palayo sa unibersidad ay hakbang din palayo sa lahat ng responsibilidad, takot, at utang na iniwan ko roon. Ang utak ko, punong-puno ng mga plano, mga pantasyang magbabago ang buhay ko sa isang iglap. Lilipat ako sa ibang lugar, magtatrabaho, at magsisimula muli. Pero hindi ko naisip na ang mga desisyon ko noon ay parang aninong hindi ko matatakasan. Akala ko, tapos na ang lahat ng tumakas ako. Pero ngayon, sa bawat galaw ng anak kong si Leona, nararamdaman kong bumabalik ang bawat pagkakamaling iniwasan ko. Si Leona, 16 na taong gulang, ay matalino at mapangarapin. Siya ang lahat ng hindi ako noon, maalalahanin, responsable, at determinado. Sabi niya, gusto niyang maging doktor, isang bagay na hindi ko kailanman inisip para sa sarili ko. Ang tanging pangarap ko noon ay makatakas. Pero sa bawat gabi na nakikita ko siyang nag-aaral ng lampas hating gabi, hindi ko maiwasang maalala ang mga gabing ginugol ko sa pag-iwas sa pagsusulit, sa pag-iwas sa mga kausap na pinagkakautangan ko. "Ma, okay ka lang ba?" Tanong niya minsan habang nasa hapagkainan kami. Napatitig ako sa kanya, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Paano ko sasabihin sa kanya na ang bawat ngiti niya ay paalala ng mga pagkukulang ko? Paano ko ipapaliwanag na siya ang dahilan kung bakit pilit kong binabayaran ang utang na iniwan ko noon? "Oo naman anak, bakit mo natanong?" Sagot ko habang pilit nang umingiti. "Nahihirapan ka bang magtrabaho?" Tanong niya muli. "Kung gusto mo, maghahanap na lang ako ng scholarship. Ayoko naman na masyado kang napapagod para lang maipadala ako sa kolehiyo." Parang tinusok ang puso ko sa sinabi niya. Napakabait niyang bata, masyadong mabait para sa isang inang tulad ko. Hindi niya alam kung gaano kakapal ang mga lihim na daladala ko, kung gaano kabigat ang mga desisyong naglagay sa amin sa ganitong sitwasyon. "Huwag mo nang alalahanin yun, anak," sabi ko. "Ang trabaho, trabaho lang yan. Ang mahalaga, magpatuloy ka sa mga pangarap mo." Ngunit kahit anong pilit kong itago, hindi ko maitatangging may nagbabadyang unos. Nagsimula ito sa isang liham na dumating isang umaga. Kulay puti ang sobre, pero may mabigat na enerhiyang dala. Wala itong sender, ngunit nang buksan ko, bumungad ang pamilyar na pangalan ng isang institusyong matagal ko nang iniwasan, ang unibersidad kung saan ako nag-aral. Ang liham ay ukol sa utang na iniwan ko noon, isang halagang akala ko ay nailibing na sa limot. Pero mas nakakapangilabot ang nakasulat sa huling bahagi. "Kung hindi mo mababayaran ang halagang ito sa loob ng 3 buwan, kami na mismo ang maghahabol sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya." Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung biro ba ito, pero ang tono ng liham ay seryoso at malamig. Isang institusyon ang nagtatakda ng kapalaran ng anak ko dahil sa mga pagkakamali ko.
Paano nila nalaman ang tungkol kay Leona at bakit ganoon ang kanilang banta? Mula noon, hindi na ako mapakali. Sa bawat pagsulyap ko kay Leona, nararamdaman kong mas lalong tumitindi ang bigat ng sitwasyon. Itinago ko ang liham sa ilalim ng kutsyon, pero kahit saan ako magpunta, parang naririnig ko ang boses nito, paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang susunod na henerasyon. Isang gabi, habang abala si Leona sa pag-aaral, napansin kong bukas ang laptop niya. Tahimik akong umupo sa tabi niya at sinilip ang screen. Isang email ang nasa harapan niya at hindi ko maiwasang basahin ang laman nito. Dear Miss Leona, we are pleased to inform you that you have been shortlisted for a scholarship grant at Venera University. However, further verification of your credentials is required. Please submit all necessary documents, including a signed parental agreement, within the week. Venera University, ang parehong universidad na iniwan ko. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi maaaring mangyari ito. Ang lugar na yon ang ugat ng mga problema ko at ngayon, parang hinahatak nito ang anak ko papunta sa parehong bitag. Okay ka lang? Tanong ni Leona. Napansin niya, sigurong nanginginig ang kamay ko. Agad kong sinara ang laptop at sinikap ngumiti. Oo, anak, pasensya ka na. Napagod lang ako sa trabaho. Ngunit sa totoo lang, ang utak ko ay gulo-gulo. Paano ko pipigilan ang anak ko sa pagpasok sa lugar na yon nang hindi niya na nalalaman ng totoo? At kung sakali mang malaman niya, paano ko ipapaliwanag ang lahat? Hindi ko alam kung sino ang dapat kong harapin. Ang universidad na ito, ang sarili kong konsensya, o ang takot na baka masira ang kinabukasan ni Leona dahil sa akin. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga gamit para sa trabaho, napansin kong wala ang liham sa ilalim ng kutsyon. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Agad kong hinanap ito sa buong bahay, pero hindi ko na ito makita. Nang bumalik ako sa kwarto ni Leona, nakita ko siyang nakaupo sa kama, hawak ang piraso ng papel. Nang tumingin siya sa akin, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Maano to? Tanong niya. Ang araw na yon ay tila isang pangkaraniwang umaga. Nasa kusina ako, nagtitimpla ng kape habang pinapanood ang anak kong si Mira na nag-aayos ng gamit para sa eskwela. 10 taong gulang pa lang siya, pero napakatalino at masipag. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, siya ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit sa likod ng bawat ngiti niya, palagi akong may takot. Takot na muling humabol sa amin ang mga demonyong iniwasan ko noon. Habang iniinom ko ang kape, narinig ko ang tunog ng motor sa labas. Hindi na bago sa akin ang ganitong ingay sa kapitbahayan, pero may kung anong kakaiba sa tunog na yon. Parang mas mabigat, mas mabagal, na tila may layunin. Lumabas ako sa pintuan at napansin kong may 2 lalaking naka-jacket na itim na nakatayo sa kalsada. Hindi ko sila kilala, pero ang pakiramdam ko ay parang kilala nila ako. Pilit kong iniwas ang mata ko sa kanila at bumalik sa loob. Pero bago pa ako makaupo, may kumatok sa pintuan. 3 malalakas na katok na tila nagpapahiwatig ng hindi magandang balita. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino sila? Ano ang kailangan nila sa amin? Sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot, pero pilit kong nilalabanan ng takot. Hindi ko pwedeng ipakita kay Mira na natatakot ako. Binuksan ko ang pintuan at bumungad ang isang lalaking may mabigat na tingin. Ikaw ba si Ana? Tanong niya. Malamig ang tono. Tumango ako, kahit gusto kong magsinungaling. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ko. Pilit pinatatatag ang boses ko. Alam mo na ang sagot? Sagot niya na parang hindi na kailangang ipaliwanag. Matagal ka nang may utang. Oras na para bayaran. Halos hindi ko na marinig ang sumunod niyang sinabi. Ang utak ko ay biglang bumalik sa mga pangyayari noong nasa kolehiyo pa ako. Ang mga gabi ng paglalasing, ang mga pangakong binitawan ko sa mga tao para lang makaraos, ang mga desisyong ginawa ko na nagbunga ng utang na hindi ko mabayaran. Akala ko, noong tumakas ako,
Matatapos na ang lahat. Pero tila hindi yun ganun kadali. Hindi ko na kayang magbayad. Sabi ko, halos pabulong. Matagal na akong tumigil sa kolehiyo. Wala akong pera. Ngumisi ang lalaki. Isang nangiting puno ng pananakot. Hindi na ikaw ang pinag-uusapan dito, Ana. Ang anak mo ang babayaran. Parang hinampas ng martilyo ang puso ko sa narinig. Napatitig ako sa kanya, hindi makapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pero sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot. Kung hindi mo kayang bayaran, siya ang magbabayad. Sa ibang paraan, sagot niya, at may isa pang lalaking lumapit. Hindi na nila kailangan pang magpaliwanag. Alam ko na ang iniisip nila. Pilit kong pinigilan ng pag-iyak. Walang kinalaman ng anak ko sa mga pagkakamali ko. Sigaw ko. Nanginginig ang boses. Hindi siya ang dapat managot. Ako ang may kasalanan. Pero tila bingi sila sa mga pakiusap ko. Hindi na kami ang gumawa ng desisyon, Ana. Ikaw ang nagtakda nito noong tumakas ka. Ang utang ay laging may paraan ng pagbabayad. Sagot ng isa, malamig at walang emosyon. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Mira. Mama, sino sila? Tanong niya, inosenteng-inosente ang tono. Napatitig ako sa anak ko at sa isang iglap na puno ng galit ang puso ko. Hindi ko hahayaan na madamay siya sa kaguluhan ko. Hindi ko hahayaan na magbayad siya para sa mga kasalanang ako ang gumawa. Umalis kayo, sabi ko sa dalawang lalaki. Pilit pinatatatag ang boses. Walang mangyayari dito. Hindi ko kayo hahayaang kunin ng anak ko. Ngumisi ulit ang isa sa kanila bago bumalik sa motor. Babalik kami, Ana, at sa susunod, hindi na kami magtatanong. Pagkaalis nila, napaupo ako sa sahig. Ramdam ko ang bigat ng mundo sa balikat ko, ngunit hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Paano ko ipapaliwanag kay Mira ang mga nangyayari? Paano ko siya poprotektahan sa mga taong iyon? Sa mga desisyong ginawa ko noon na ngayon ay sumisingil? Mama, okay ka lang? Tanong ni Mira at napansin ko ang takot sa kanyang mga mata. Pilit kong pinilit ngumiti kahit alam kong hindi ko siya kayang lokohin. Oo, anak, huwag kang mag-alala, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na kontrolado ang sitwasyon. Ang utang na inakala kong iniwan ko ay bumalik. Hindi sa akin, kundi sa kanya. Lumipas ang maghapon na parang isang bangungot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Ngunit habang naghahapunan kami ni Mira, may kumatok ulit sa pintuan. Isa, dalawa, tatlo. Parehong tunog, parehong bigat. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod. Lumapit ako sa pintuan at binuksan ito. Ang bumungad sa akin ay hindi ang mga lalaki kanina. Isang babae ang nakatayo sa harap ko, may hawak na lumang papel. Sa likod niya, may anino ng isang batang babae na halos kasing edad ni Mira. Ang mukha ng babae ay pamilyar, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sino ka? Tanong ko. Halos hindi makapagsalita. Ngumiti siya, pero ang ngiti niya ay puno ng sakit at galit. Ako ang bunga ng mga desisyon mo, Ana, at ang anak mo ang susunod na magbabayad sa pagkakamali mo. Pagkalipas ng ilang taon, akala ko'y natakasan ko na ang lahat. Nasa probinsya ako, malayo sa ingay ng Maynila at sa bangungot ng utang na iniwan ko. Sa tuwing titingin ako sa paligid, ang tahimik na tanawin ng palayan ang nagsisilbing balon ng aking paghinga. Dito, walang nakakakilala sa akin. Wala akong kailangang ipaliwanag. Wala akong kailangang sagutin. Pero ang kapayapaang yon ay tila manipis na tabing lamang. Sa likod nito, may bumubulong na alingasngas ng nakaraan. Lumaki si Mara sa ganitong lugar. Payak, simple, ngunit puno ng pagmamahal na sinikap kong ibigay. Siya ang liwanag sa madilim kong mundo. Ang dahilan kung bakit pinili kong talikuran ng lahat. Sa mga mata niya, nakikita ko ang pag-asa, ang pagkakataong magsimula muli. Ngunit sa tuwing titingnan ko siya, may bahagi ng aking puso ang natatakot. Paano kung malaman niya? Paano kung matuklasan niyang ang buhay na meron kami ay itinatag ko sa mga kasinungalingan?
Paano ko maipapaliwanag ang mga desisyon kong binaliwala para lamang tumakas? Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hapunan, narinig kong bumukas ang gate. Hindi ito karaniwan. Bihira kaming may bisita. Lumabas ako, hawak ang isang lumang flashlight at nakita ko ang silweta ng isang lalaking nakatayo sa dilim. Malaki ang katawan niya, nakasuot ng itim na jacket. Ang mukha niya'y parang kinulayan ng anino, ngunit ang mga mata niya'y nagliliyab sa galit. "Magandang gabi," sabi niya, ngunit ang tono ng boses niya'y tila may lason. "Ikaw ba si Clara?" Tumigil ang mundo ko. Walang ibang tumatawag sa akin sa pangalang yon, maliban sa mga taong iniwan ko. Dito, kilala ako bilang Lila, ang tahimik na babae sa kanto na nagbebenta ng kakanin. Pero ang Clara ay ang babaeng tumakas. Ang Clara ay ang babaeng may utang. "Wala kayong Clara dito," sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. "Baka po nagkamali kayo ng bahay," ngumisi ang lalaki, at sa ngisi niyang iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid. "Huwag mo akong lukuhin. Alam kong ikaw si Clara, at alam ko kung ano ang ginawa mo. Huwag mo nang subukang tumakbo ulit." Bago pa ako makasagot, tumalikod siya at bumalik sa madilim na kalsada. Naiwan akong nakatayo sa gate, nanginginig, habang ang hapunan ay nanlalamig sa mesa. Ang una kong naisip ay si Mara. Paano kung bumalik ang lalaking iyon? Paano kung siya na ang susunod niyang puntirya? Kinabukasan, sinikap kong magpakatatag. Dinala ko si Mara sa eskwela, gaya ng dati, at naghanap ako ng paraan upang makausap ang barangay. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pag-iingat, alam kong ang problema ko'y hindi basta mawawala. Ang lalaking iyon ay hindi simpleng tao. Siya ang paalala ng sumpang iniwan ko. Pag-uwi namin ni Mara, may nakapasok na envelope sa ilalim ng pinto. Binuksan ko ito, at ang laman ay isang piraso ng papel na may nakasulat sa pulang tinta. "Pokomok, babayaran mo. Sa huli, lahat ng utang ay sinisingil." Hindi ko alam kung paano ako nakahinga matapos kong basahin iyon. Ang tangi kong naisip ay ang protektahan si Mara. Pero paano? Hindi ko alam kung sino ang kalaban ko. Hindi ko alam kung gaano sila kalayo o kung gaano sila kalapit. Isang linggo ang lumipas at ang lahat ay tila bumalik sa normal. Wala na ang lalaki, wala nang sulat, at unti-unti kong naisip na baka isa lang itong pananakot. Ngunit isang araw, pagdating ni Mara mula sa eskwela, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi siya masaya, hindi siya galit. Tila may alam siya na hindi ko maunawaan. "Ma," sabi niya, mahina ang boses. "May tumawag sa akin kanina." Nalaglag ang puso ko. "Sino?" tanong ko. Pilit na pinipigilan ng tensyon. "Hindi siya nagpakilala," sagot niya, "pero sinabi niya na ikaw daw ang dahilan kung bakit may problema kami. Ikaw daw ang may kasalanan kung bakit mahirap ang buhay natin." Tumayo ako. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat kay Mara. Hindi ko alam kung paano ko idedepensa ang sarili ko mula sa isang kasalanang totoo. Ang tanging nasabi ko lang ay, "Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Mahal kita, anak. At lahat ng ginawa ko para sa'yo." Ngunit tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang tanong na hindi niya kayang bitawan. Paano kung totoo nga ang sinabi nila? Paano kung ang buhay niya ngayon ay bunga ng mga pagkakamali ko? Kinagabihan, habang natutulog si Mara, narinig ko ang tunog ng gate. Bumangon ako, dahan-dahang lumapit sa bintana, at sa labas, nakita ko ang lalaking bumalik. Sa tabi niya, may isa pang lalaki, mas maliit, ngunit mas nakakakilabot ang ekspresyon. Nakatingin sila sa bahay namin, tahimik, nag-aabang. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ang utang na iniwan ko ay hindi lang bumalik sa akin. Bumalik ito para kay Mara. Umaga noon, ngunit parang gabi sa bigat ng pakiramdam ko. Nakaupo ako sa lumang sofa sa sala, hawak ang isang tasa ng kape,
na hindi ko naman talaga ginusto. Ang bawat higop ay tila lason, sinisip-sip ang natitirang lakas ko. Sa kabila ng lahat ng ingay sa labas, mga batang naglalaro, motor na dumaraan, at mga tawanan ng kapitbahay, ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakabibingi. Si Lila, ang anak ko, ay nakaupo sa sahig, nagkukulay ng isang libro habang tahimik na kumakanta. Hindi niya alam ang bagyong paparating. Noong una akong tumakas sa kolehiyo, akala ko iyon ang pinakamalaking desisyong magpapalaya sa akin. Naalala ko pa ang gabi ng pag-alis ko. Isang lumang backpack, ilang damit, at ang pangako sa sarili na hindi ko hahayaang kainin ako ng utang ng pamilya ko. Ang halaga ng mga tuition fee, renta, at interes ay parang buhawi na sumisira sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Iniwan ko ang lahat. Ang mga kaibigan, ang pangarap kong diploma, pati ang pangalan ko mismo. Ang akala ko noon, kung mawawala ako sa sistema, mawawala rin ang utang. Pero mali pala. Nagpatuloy ang buhay. Nagtrabaho ako sa kung saan-saan. Nagkubli sa mga lugar na hindi ako kilala at pilit na binuo ang sarili ko. Hindi ko alam na ang mga desisyon ko ay parang mga binhing itinanim sa lupa na hindi ko na mababawi. At ngayon, sila na ang umaani. Ang anak ko ang umaani. Ma, tingnan mo. Ang ganda ng kulay ko, di ba? Tanong ni Laila habang itinaas ang kanyang libro. Pinilit kong ngumiti. Kahit pakiramdam ko ay parang may nakapatong na bato sa dibdib ko. Oo, maganda anak, sagot ko. Pero ang utak ko ay nasa ibang lugar. Ang tawag na natanggap ko kaninang umaga ang bumabagabag sa akin. Isang boses na pamilyar, malamig at puno ng banta. Alam mo kung sino to, hindi ba? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Hindi ko na kailangang tanungin. Kilala ko ang boses niya. Siya ang isa sa mga taong pinagkakautangan namin noon. Akala ko, tapos na yon. Akala ko, nakalaya na ako. Pero may sinabi siya, isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Ang anak mo, si Lila, alam mo bang siya ang susunod na pagbabayaran mo? Hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling kalmado habang kausap siya. Ang utak ko ay naglalaban. Paano? Bakit? Hindi ba't dapat tapos na ito? Pero ang malinaw lang sa akin ay isa. Hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ako papayag na si Lila ang magdusa sa mga kasalanan ko. Pagkatapos ng tawag na yon, lahat ng kilos ko ay parang nasa ilalim ng tubig. Mabagal, malabo, puno ng takot. Sinubukan kong mag-isip ng solusyon, ngunit parang paderang utak ko, walang daanan, walang pintuan. Pinapanood ko si Lila, ang kanyang inosenteng ngiti at ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Ano ang gagawin ko? Paano ko siya maililigtas? Ma, bakit ka umiiyak? Tanong ni Lila na biglang napansin ng mga luha ko. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga ito. Wala anak, napagod lang si mama. Sagot ko, pilit na ngumiti. Pero alam kong hindi siya kumbinsido. Matalino ang anak ko, kahit bata pa. Sa mga sumunod na oras, nagplano ako. Hindi ko alam kung tama ang mga hakbang ko, pero wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong harapin ang mga multo ng nakaraan. Kailangan kong bumalik sa lugar na iniwasan ko, sa bayan kung saan nag-umpisa ang lahat ng utang, ang lahat ng kasalanan. Pero paano ko sasabihin kay Lila? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang buhay namin ay nakatali sa mga desisyon kong ginawa noon? Anak, aalis tayo bukas. Punta tayo sa ibang lugar, sabi ko sa kanya habang nililigpit ang mga gamit. Lumingon siya sa akin, halatang naguguluhan. Bakit ma? May pupuntahan tayo? Tanong niya. Pinilit kong nangungumiti, kahit ramdam ko ang sakit sa bawat salita. Oo, anak, adventure natin ito. Kinabukasan, nakasakay kami sa isang lumang bus. Habang tumatakbo ang sasakyan, pinapanood ko ang mga puno, bahay at kalsadang dumaraan sa bintana. Pabalik kami sa lugar ng aking mga pagkakamali. Sa bawat kilometro, tila mas bumibigat ang dibdib ko. Si Lila, masaya pa rin,
kumakanta habang nakatingin sa labas. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay namin sa dulo ng biyahe. Pagdating namin sa bayan, malamig ang simoy ng hangin, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa mga alaalang bumalik sa akin. Ang mga mukha ng mga tao, ang mga lugar na kilala ko, lahat ay parang multo. Pinili kong huwag magpakita sa mga dating kakilala. Hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa pagharap sa taong tumawag sa akin. Sa isang madilim na eskinita, naroon ang maliit na tindahan kung saan ako pumasok. Si Lila, naiwan sa labas, pinaglalaruan ang mga bato sa lupa. Sa loob, naroon siya. Ang lalaki sa tawag. Matanda na siya, ngunit ang mga mata niya ay puno pa rin ng kapangyarihan. Hindi siya nagulat nang makita ako. Parang alam niyang pupunta ako. "Anong gusto mo?" tanong niya. Malamig ang boses. "Huwag mong idamay ang anak ko." Sagot ko, diretso ang tingin. Tumawa siya, ngunit ang tunog ng kanyang tawa ay parang tunog ng sirang bakal. "Hindi mo na mababawi ang utang, babae. Ang anak mo ang kabayaran." Napalunok ako. Alam kong wala akong lakas para labanan siya, pero hindi ako susuko. "Kunin mo ako. Ako ang pagbabayaran. Huwag siya," sabi ko, desperado. Tumigil siya sa pagtawa at tinitigan ako. Matagal, tila sinusukat niya ang kaluluwa ko at pagkatapos, ngumiti siya. Ngiti na mas nakakatakot kaysa sa galit. "Isang kasunduan, kung gayon," sabi niya. "Pero tandaan mo, babae, ang sumpa ay hindi natatapos dito." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit bago pa ako makapagtanong, dumilim ang paligid. Ang lahat ay nagbago. Paglabas ko ng tindahan, si Lila ay wala sa lugar kung saan ko siya iniwan. Ang mga bato na pinaglalaruan niya ay nagkalat sa lupa, ngunit siya mismo ay nawala. Tumakbo ako, tumawag, sumigaw ng pangalan niya, ngunit walang sumagot. Ang paligid ay tahimik, malamig. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-asa ko. Ang sumpa ay nagsimula na. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga desisyon kong iniwasan noon. Akala ko, ang pag-iwas sa responsibilidad ay isang kalayaan. Ang hindi ko alam, ang kalayaang iyon ay may kabayaran. Sa tuwing nakikita ko ang anak kong si Lila, parang may anino ng nakaraan na bumabalot sa kanya. Hindi siya ang tipo ng bata na madalas magreklamo, pero may mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatitig ng matagal sa kawalan, tila may iniisip na mabigat. Isang araw, habang nag-ayos ako ng hapunan, narinig ko siyang nagtanong, "Mama, bakit parang hindi mo gusto ang mga tawag sa telepono?" Napahinto ako sa pagtadtad ng bawang. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon. Paano mo ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang na ang bawat tunog ng telepono ay parang sigaw ng multo mula sa kahapon? Ang mga tawag na yon, ang mga sulat na dumadating, ang mga email na hindi ko binubuksan, lahat ng yon ay paalala ng mga utang na iniwan ko sa kolehiyo. May mga tao lang na mahilig mangulit. "Anak," sagot ko sa kanya. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ngumiti siya, pero hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang alam niyang hindi ko sinasabi ang buong katotohanan. Kinagabihan, habang natutulog si Lila, tumayo ako sa bintana ng aming maliit na apartment. Sa labas, madilim ang kalye, ang mga poste ng ilaw ay namumula sa dilim. Ang hangin ay malamig, pero ang pawis ko ay bumabaha. Hindi pa rin ako makatulog. Sa isip ko, paulit-ulit kong naririnig ang mga pangako ko sa sarili ko noong bata pa ako. Na hinding-hindi ako magiging tulad ng nanay ko. Na hinding-hindi ko hahayaang maapektuhan ang anak ko ng mga problema ko. Pero narito ako, eksaktong eksena kung saan ako nagsimula. Kinabukasan, habang papunta kami ni Lila sa paaralan, napansin ko na tila may nilalapitan siya sa gilid ng playground. Isa itong matandang lalaki na nakasuot ng lumang Amerikana. Nakaupo siya sa bench, may hawak na lumang aklat at mukhang pamilyar.
Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bumalot na lamig sa akin. Hinawakan ko ang kamay ni Lila at hinila siya palayo. Mama, kilala ko siya. Sigaw ni Lila, pero hindi ko siya pinakinggan. Mas mabilis ang lakad ko kaysa sa dati. Ang mga hakbang ko ay mabigat, pero hindi ko siya binitiwan. Nang makarating kami sa kotse, huminga ako ng malalim. Bago ko siya tinanong, saan mo siya nakilala? Mama, siya yung laging nakakausap ko sa playground tuwing recess. Mabait siya. Sabi niya, mahilig daw siya sa mga kwento. Lagi kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga libro. Paliwanag niya. Pero hindi ako nakinig. Ang utak ko ay puno ng tanong. Sino siya? Bakit siya narito? At bakit parang may kakaibang pamilyaridad sa kanya? Pagka-uwi namin hindi ko mapakali. Naghanap ako ng impormasyon sa paligid, pero wala akong nakitang sagot. Nang gabing iyon, natulala na lang ako sa isang sulat na dumating sa pintuan, isang pamilyar na sobre. Sa loob nito, may nakasulat na, hindi mo matatakas ang nakaraan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon, pero parang pamilyar ang sulat kamay. Kinabukasan, nagpasya akong puntahan ng playground ng mag-isa. Hindi ko dinala si Lila. Gusto kong makita kung naroon pa ang matandang lalaki. At naroon nga siya, nakaupo sa parehong bench, hawak pa rin ang parehong lumang aklat. Ang kabog ng dibdib ko ay parang martilyo sa loob ng ribcage ko. Lumapit ako. Mahigpit ang hawak ko sa bag na nasa balikat ko. Sino ka? Tanong ko ng diretsyo. Hindi siya agad tumingin sa akin. Sa halip, iniabot niya ang aklat sa akin. Nang makita ko ang pabalat, nanlamig ang buong katawan ko. Isang lumang kwaderno na ginamit ko noong kolehiyo. Ang mga pahina nito ay puno ng mga plano, mga pangarap, mga desisyon, at mga utang. Anong gusto mo? Tanong ko ulit, pero sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay parang salamin ng sarili kong kahinaan. Hindi ako ang may gusto. Ang nakaraan mo ang humahabol sa'yo. At sa pagkakataong ito, hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Sagot niya, malalim ang boses, parang bumubulong ang hangin sa paligid. Bigla kong naramdaman ang bigat ng bawat salita. At bago pa ako makapagsalita, tumayo siya. Iniwan ang aklat sa bench at naglakad palayo. Sinubukan ko siyang habulin, pero parang naglaho siya sa hangin. Ang aklat ay naiwan, bukas sa isang pahina na may nakasulat. Ang utang na iniwan mo ay babalik, hindi sa'yo, kundi sa anak mo. Mabilis kong isinara ang aklat, pero ang mga kamay ko ay nanginginig. Sa buong magdamag, hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi niya. Sinubukan kong huwag magpadala sa takot, pero ang mga mata ng lalaki, ang mga salita niya, ang aklat, lahat ng iyon ay tila marka na hindi ko matakasan. Kinabukasan, nang sunduin ko si Lila mula sa paaralan, napansin ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi siya masaya, hindi rin siya malungkot. Para siyang may iniisip na hindi niya maipaliwanag. Mama, kanina, may dumating na lalaki sa school. Siya yung nasa playground. Sabi niya, mag-ingat daw ako sa mga desisyon ko. Kasi minsan, hindi lang ako ang maaapektuhan. Kwento niya, halos hindi ako makagalaw. Ang boses ko ay nawala sa lalamunan ko. Sino ang lalaking yon? At paano niya nalalaman ang lahat ng ito? Nagpatuloy si Lila, Mama, may iniabot siya sa akin. Sabi niya, huwag ko daw iwawala. Mahalaga daw ito. Inilabas niya ang isang papel mula sa bag niya. Ang sulat kamay ay pamilyar at sa ilalim nito may nakasulat. Nag-umpisa sa'yo pero magtatapos sa kanya. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang mga kalabit ng piano. Banayad pero may dalang bigat. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang sobre na may nakasulat na pangalan ng anak ko, Elena. Sa bawat segundo na tumititig ako roon, parang may nagbibilang ng mga kasalanan sa likod ng utak ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Pero alam kong hindi ko na ito kayang itago. Ang utang na tinakasan ko,
Ang utang na iniwan ko sa likod nung iniwan ko ang kolehiyo, bumalik na sa anak ko. At mas malaki ang halagang hinihingi nito ngayon. 20 taon na ang nakalipas mula nung huling beses na nakita ko ang mga taong pinangakuan ko ng pera. Mga pulang mukha, nakakatakot ang mga mata, parang mga hayop na handang sumakmal. Noon, kakapanganak ko pa lang kay Elena. Wala akong trabaho, wala akong diploma, wala akong kahit ano. Pumirma ako sa isang kasunduan na hindi ko lubos na naunawaan. Ang akala ko, isang simpleng loan lang yon, pero hindi. Para akong pumasok sa isang balon na walang hangganan. Kaya nung dumating ang araw na hindi ko na sila kayang bayaran, tumakas ako. Iniwan ko ang lungsod, iniwan ko ang buhay na yon, at iniwan ko ang responsibilidad. Akala ko, tapos na ang lahat. Akala ko, kapag nilisan ko ang problema, lilisan din ito sa akin. Pero hindi pala ganoon kadali ang karma. Kanina lang, tumawag si Elena. May tono ng takot ang kanyang boses, pero pilit niyang tinatago yon. Mama, may mga lalaking pumunta dito kanina. Hinahanap ka. Napalunok ako, pero hindi ko sinagot kaagad. Alam kong lalalim ang kwento niya. Sinabi nila na kailangan nating bayaran ang utang mo. Pero mama, ang sabi nila, kung hindi, ako ang babayaran. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na totoo ang lahat. Na ang mga lalaking yon ay ang parehong mga taong tinakasan ko 2 dekada na ang nakaraan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag na ang bawat desisyong iniwasan ko noon ay unti-unting bumabalik ngayon. At hindi ako ang nagdurusa, kundi siya. Nang dumating si Elena sa apartment ko, basang-basa siya sa ulan. Ang mga mata niya ay puno ng galit. At tanong, Mama, anong nangyayari? Sino sila? Ang tono niya ay hindi lang galit, kundi desperado. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat, pero alam kong wala na akong pagpipilian. Huminga ako ng malalim, pero parang ang hangin ay napakabigat. Anak, may kailangan kang malaman tungkol sa nakaraan ko. Sinimulan ko ang kwento mula sa simula. Ang kolehiyo, ang utang, ang mga pangako kong hindi natupad. Sinabi ko sa kanya kung paano ako tumakas, kung paano ko iniwan ang lahat, at kung paano ko ginawang lihim ang buhay ko. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang pag-aalab sa loob niya. Kita ko sa kanyang mukha ang sakit, ang pagkamuhi, ang pagkalito. Mama, paano mo nagawa iyon? Paano mo kami inilapit sa ganitong panganib? Hindi ko siya masagot. Anong sagot ang maibibigay ko? Ang totoo. Duwag ako. Pinili kong tumakbo kaysa harapin ang responsibilidad ko. Biglang tumunog ang telepono. Pareho kaming napalingon. Hindi ko kilala ang numero, pero alam kong sila yon. Hindi ko sinagot, pero nag-iwan sila ng voicemail. Pinakinggan namin yon ng sabay, at ang boses na narinig namin ay malamig, matalim, at puno ng banta. May 3 araw ka para magbayad. Kung hindi, kukunin namin ang anak mo bilang kabayaran. Halos mawalan ako ng malay. Napatingin si Elena sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ko na alam kung paano ko siya poprotektahan. Ang desisyon kong tumakas noon ay naglagay sa kanya sa panganib ngayon. Tumayo siya, galit at umiiyak. Mama, hindi ko alam kung paano mo haharapin to. Pero hindi ko hahayaan na ako ang magbayad sa kasalanan mo. Sa unang beses, naramdaman ko ang distansya sa pagitan naming mag-ina. Hindi ko alam kung paano ko siya madadala pabalik sa tabi ko. Habang nag-aayos siya ng gamit, nagtanong siya, ano ang plano mo? Hindi ko siya masagot. Ang totoo, wala akong plano. Ang utang na ito ay parang multo na hindi ko matakasan kahit anong gawin ko. Nang lumabas siya ng apartment, iniwan niya akong mag-isa, hawak ang sobre na may pangalan niya. Pero sa loob ng sobre, hindi pera ang laman, kundi isang kontrata mula sa utang na yon. Isang dokumento
na nagsasabing siya ang magiging tagapagmana ng responsibilidad ko. Hindi ko alam kung paano nila nakuha ang impormasyon niya. Hindi ko alam kung paano nila naabot ang anak ko. Pero ang totoo, hindi ko na ito matatakasan. Biglang may kumatok sa pinto. Napalunok ako, tumayo at lumapit. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at sa likod ng pinto, naroon ang isang lalaking nakaitim na jacket, may hawak na envelope. Tumitig siya sa akin at kahit hindi niya sabihin, alam kong parte siya ng mga tao sa likod ng utang na ito. Ibinigay na namin ang babala. Sabi niya, malamig ang boses. 3 araw. At kung hindi ka makapagbayad, alam mo na ang mangyayari. Bago ko pa siya masagot, iniabot niya sa akin ang envelope at umalis. Nang buksan ko ito, halos mahulog ang mga tuhod ko. Nasa loob ang isang larawan ni Elena, kinunan ng hindi ko alam kung kailan. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Huwag kang magkamali." Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Pero ang alam ko lang, ang desisyon kong tumakas noon ay naglagay sa anak ko sa panganib na hindi ko kayang bayaran. Pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, umuwi ako ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Ramdam ko ang bigat ng mundo sa bawat hakbang ko papunta sa pintuan ng bahay. Ang pintong kahoy, may mga gasgas at kalumaan, ay tila sumasalamin sa pagkatao ko. Pagod, sugatan, at may mga bahid ng pagkukulang. Ang anak ko, si Mika, 16 na taong gulang, ang naging takbuhan ko sa bawat pagkadapa. Pero ngayong gabi, ang bawat hakbang ko papasok sa bahay ay puno ng pangamba. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang katahimikan. Walang tunog ng telebisyon, walang tawanan. Pumasok ako sa sala at sinilip ang kusina. Walang tao. Sumilip ako sa kwarto ni Mika, pero sarado ang pintuan. Tumawag ako, "Mika?" Walang sagot. Naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin na parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto niya. Nakaupo siya sa kama, nakayuko, hawak ang isang piraso ng papel. Nang makita niya ako, bigla siyang tumayo at hinarap ako. Nanginginig ang mga kamay. "Mama," sabi niya, ang boses niya basag na parang salamin. "Ano to?" Kinuha ko ang papel mula sa kanya. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ko. Isang sulat, hindi ordinaryong liham, kundi isang formal na abiso. Utang. Ang pangalan ko ang nakalista, pero ang mas nakakagulat ay ang petsa. Halos 20 taon na ang nakalipas. Ang halagang nakasulat ay hindi ko kayang bayaran kahit pa magtrabaho ako araw at gabi. Ang mga alaala ay bumalik na parang baha. Ang mga gabing binibilang ko ang barya para sa pagkain. Ang mga taong nilapitan ko para humingi ng tulong. Ang mga desisyong ginawa ko noong panahong iyon para takasan ang responsibilidad. Ang pagpapasya kong umalis sa kolehiyo, iwan ang lahat, at magtago sa probinsya, iniisip na baka sakaling malimutan na ng mundo ang pagkukulang ko. Pero mali ako. Hindi nawawala ang utang, lalo na kung sinadyang talikuran. Parang anino, sinusundan ka kahit saan. "May dumating na lalaki kanina," sabi ni Mika, ang boses niya puno ng takot. "Hinahanap ka," sabi niya. "Kailangan mo raw bayaran to. Kung hindi, ako ang mananagot." Biglang bumigat ang hangin sa kwarto. Ang dibdib ko'y parang sinisiksik ng kung anong hindi maipaliwanag. Anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Tanong ko. Halos pasigaw. Hindi ko napigilan ang panginginig ng boses ko. Sinabi niyang, alam niya kung saan ako nag-aaral. Alam niya ang lahat tungkol sa atin, Mama. Sabi niya, hindi mo matatakasan ng utang. Kung hindi ka magbayad, ang anak mo ang magdurusa. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako makakilos. Ang mga mata ni Mika ay puno ng luha. Puno ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang anak ko, ang dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw, ngayon ay nadadamay sa kasalanang ako ang may gawa.
Makinig ka sa akin, Mika. Sabi ko, sinusubukan kong manatiling kalmado. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Pero kahit anong sabihin ko, alam kong hindi sapat ang mga salita. Ang halimaw na tinakasan ko noon ay bumalik. Mas malaki, mas malupit. At ngayon, ang anak ko ang target. Lumabas ako ng kwarto. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong malaman kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Pero bago pa ako makalayo, narinig ko ang katok sa pintuan. 1, 2, 3 beses. Ang tunog ay mabigat, parang hampas ng martilyo. Tumigil ang puso ko sa kaba. Sino ang nasa labas? Mika, manatili ka sa kwarto? Bulong ko. Halos hindi na lumalabas ang boses ko. Lumapit ako sa pintuan. Dahan-dahan, ang mga hakbang ko maingat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang panginginig ng tuhod ko. Nang buksan ko ang pintuan, bumungad sa akin ang isang lalaki. Matangkad siya, nakasuot ng itim na jacket, at ang mga mata niya ay malamig. Halos walang emosyon. Magandang gabi, Ale, sabi niya. Mabagal at malalim ang boses. Ako si Mateo. Sigurado akong alam mo kung bakit ako nandito. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga mata ko'y nakatuon sa maliit na dokumento sa kamay niya. Isang kontrata. Sa ilalim ng ilaw ng poste sa labas, nakita ko ang pirma ko. Pirma mula sa isang desisyon na ginawa ko 2 dekada na ang nakalilipas. Ang utang ay hindi nawawala. Dagdag niya, at ang tono ng boses niya ay parang kalansing ng kadena. At kung hindi mo ito kayang bayaran, may paraan para makabawi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko nanginginig. Ngumiti siya, pero ang ngiti niya ay hindi nakakapagpakalma. Simple lang. Ang anak mo ang magiging kabayaran. Parang bumagsak ang mundo. Tumayo ako sa harap ng pintuan. Protektado ang bahay, ang anak ko, pero ramdam ko na parang ang bawat pader ay gumuguho. Ang mga mata ni Mateo ay hindi naalis sa akin. Alam kong hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakakuha ng sagot. May 3 araw ka, sabi niya bago tumalikod. 3 araw para magpasya. Nang magsara ang pintuan, parang nawala ang hangin sa paligid. Tumakbo si Mika palabas ng kwarto niya, umiiyak, at niyakap ako ng mahigpit. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko siya kayang protektahan. Ang sumpa ng aking mga desisyon ay bumalik. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako pwedeng magtago. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tila bumalik ang lahat ng bigat na iniwasan ko noon. Ang anak kong si Mika, na palaging puno ng pangarap at ngiti, ay ngayon nakaupo sa harap ng mesa, kaharap ang isang papel na may logo ng bangko. Sa kanyang mga mata, mababakas ang hilong pagkalito, parang binagsakan ng mundo. Hindi ko alam kung paano ko siya masasabihan na naiintindihan ko ang nararamdaman niya, dahil ang totoo, ako ang dahilan kung bakit nangyari ito. Ma, ano to? Tanong niya. Hawak ang papel na tila nagbabaga. Ang tono ng boses niya ay may halong galit at takot. Hindi ko agad nasagot. Ang bawat salita ay parang tinik sa lalamunan ko. Nag-aabang kung kailan ako bibigay. Utang. Nasabi ko ng halos pabulong, utang na iniwan ko. Nakita ko kung paano bumagsak ang balikat niya, kung paano siya napahilig sa silya na parang sinakluban ng langit. Hindi ko makaya ang tingin niya sa akin, kaya yumuko ako. Pero ang bigat ng kanyang katahimikan ay mas malupit kaysa sa mga salitang pwedeng ibato niya. Bumalik sa akin ang lahat. Ang mga araw sa kolehiyo na akala ko'y puno ng pag-asa. Ang mga desisyon kong binaliwala dahil akala ko, bata pa ako, marami pa akong oras. Ang unang beses na pumirma ako sa isang loan na hindi ko lubos na naintindihan. Ang mga gabing inisip kong, bukas ko na lang babayaran. Ang bukas na paulit-ulit kong iniwasan hanggang sa naglaho na ang lahat, pati na rin ang dignidad ko. Mika ang hindi dapat nagbayad ng presyo. Pero ngayon, hawak niya ang lahat ng resibo ng mga araw na hindi ko inisip ang kinabukasan. Ang bangko
na matagal kong tinakasan ay naghanap ng paraan para maipasa ang responsibilidad sa kanya. Lahat ng utang ko, lahat ng kasalanan ko ay bumalik at sa kanya pa. Ma, paano nangyari to? Ang tanong niya ay parang kutsilyo sa puso ko. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na ang kasalanan ko ay parang sumpa na lumampas sa akin at dumiretso sa kanya. Mika, sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. Hindi ko sinasadya. Akala ko tapos na to. Akala ko hindi na babalik. Hindi sinasadya. Tumawa siya. Pero ang tunog noon ay puno ng sakit. Ma, paano mo ginawang hindi sinasadya? Ilang taon na to? Ilang taon mong tinakasan? Tapos ako ang magbabayad? Hindi ko siya masagot. Ang mga luha ko na matagal kong kinimkim ay unti-unting bumagsak. Pero hindi ito sapat para sa kanya. Hindi ito sapat para mabura ang lahat ng pagkakasala ko. Tumayo siya, hawak pa rin ang papel. Ang mata niya ay puno ng apoy. Galit na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ngayon? Alam mo ba kung gaano kahirap mag-ipon? Tapos bigla na lang, sa isang iglap, lahat mawawala dahil sa utang na iniwasan mo. Mika, patawad. Sinubukan kong abutin ang kamay niya, pero umiwas siya. Ang distansya sa pagitan namin ay parang bangin na hindi ko kayang tawirin. Ramdam ko ang bawat segundo na lumilipas, ang bawat hininga niya na puno ng sama ng loob. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, ma. Pero isang bagay ang malinaw, hindi mo na to maitatago, hindi mo na to matatakasan. Pagkatapos niyang sabihin niyon, lumabas siya ng pintuan. Naiwan akong nakaupo sa mesa. Hawak ang papel na kanina'y hawak niya. Ang mga numero, ang mga salita, lahat ay parang mga multo na bumalik para parusahan ako. Ang takot na naramdaman ko noong unang beses akong hindi nakabayad, ay muling bumalik. Pero mas masakit ngayon dahil hindi na lang ako ang nasasaktan. Ang anak ko, ang taong pinakamahalaga sa akin, ang nagdurusa sa mga desisyong ginawa ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling nakaupo roon, nakatitig sa papel. Pero sa isang iglap, may napansin akong kakaiba. Sa ilalim ng dokumento, may isang linya na hindi ko agad napansin. Isang piraso ng impormasyon na tila nagtatago sa gilid ng mga numero. Ang kabuuang halaga ay may interes na dumodoble tuwing 5 taon. Ang huling 5 taon, bigla akong nanlamig. Ang interes na hindi ko naisip noon ay lumubo ng husto. Ang utang na maliit noong una, na akala ko'y kaya kong bayaran, ay naging dambuhalang halimaw na ngayon ay umuubos sa lahat ng pag-asa. Pero hindi iyon ang pinakakakaiba. Sa ilalim ng dokumento, may nakasulat na pangalan. Hindi pangalan ng bangko, hindi pangalan ng sino mang tao na kilala ko. Isa itong pangalan na tila nilikha para takutin ako. Amara. Hindi ko kilala si Amara, pero ang pangalan niya, ang presensya niya sa dokumento ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Sino siya? Bakit siya ang nasa dokumento? At higit sa lahat, bakit parang isang sumpa ang pangalan niya na ngayon ay nakadikit sa buhay namin? Tumayo ako. Nanginginig ang mga kamay at sinubukang hanapin ang pangalan sa internet. Ang mga resulta ay kakaiba. Walang bangko o kumpanya na may pangalang Amara. Pero ang bawat artikulo, ang bawat link, ay may mga kwento ng mga taong nakaranas ng parehong bagay. Utang na tila hindi nawawala, na dumodoble, na nagpapasapasa sa mga miyembro ng pamilya. Ang kwento ng isang babae ang tumama sa akin. Sinabi niya na ang utang niya ay hindi lang tungkol sa pera. Ito raw ay isang sumpa, isang kasunduan na hindi niya sinasadyang pinirmahan. At ang pangalan sa dokumento? Amara. Ang presensya niya, ayon sa kwento, ay parang halimaw na nagtatago sa likod ng bawat desisyon. Napaupo ako ulit. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Ang puso ko ay bumibilis. Ang anak ko, si Mika, ay nasa labas, galit, takot, puno ng sama ng loob.
Pero ang problema namin ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Ang utang ko, ang sumpa ko, ay hindi lang tungkol sa pera. At ang pangalan ni Amara, parang paalala na hindi pa tapos ang laban na ito. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makapaglakad sa bigat ng nararamdaman ko. Ang mga pader ay tila sumisigaw sa akin. Paulit-ulit na binubulong ang mga galit na salitang iniwan ni Mama sa telepono kanina. Nasa dugo mo ang pagiging iresponsable, anak. Tulad ng ginawa mo noon, inuulit mo na naman ngayon. Napakapit ako sa pintuan. Pinilit pigilan ang mga luhang gustong kumawala. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang binitawang salita ni Mama o ang katotohanang may bahid ng totoo ang mga ito. Sa sala, nakita ko si Miko, ang anak kong 7 taong gulang, na masayang naglalaro ng mga Lego. Ang kanyang tawa ay tila musika sa kabila ng kaguluhan sa utak ko. Araw-araw, siya ang nagpapaalala sa akin na kahit gaano kahirap ang buhay, may dahilan pa rin ako para magpatuloy. Ngunit ngayong araw, ang bawat halakhak niya ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Hindi niya alam ang bigat ng mundo na unti-unting bumabagsak sa akin. At sa kabila ng lahat ng pagmamahal ko sa kanya, alam kong hindi ko siya kayang protektahan mula sa sumpa ng mga desisyon ko. Ma, tingnan mo, ang dami kong nagawa. Sigaw ni Miko habang ipinapakita ang kanyang ginawang robot. Ngumiti ako, pilit na tinatago ang lungkot. Lumapit ako sa kanya, hinaplos ang kanyang buhok at sinabing, "Ang galing mo, anak. Napakatalino mo talaga." Pero sa loob-loob ko, nagtanong ako, hanggang kailan ko siya mabibigyan ng ganitong kasimpleng kaligayahan? Maya-maya, kumatok ang pintuan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Alam kong hindi magandang balita ang dala ng bisita. Binuksan ko ang pinto at bumungad ang isang lalaking nakaitim na jacket. Magaspang ang boses, pamilyar ang mukha. Si Mang Rod, ang matagal ng kolektor ng utang na ilang beses ko nang iniwasan. "Kamusta, Ana?" Tanong niya, malamig ang tono. Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap, pero hindi mo pwedeng takasan ang kasunduan natin. "Wala akong pera ngayon, Mang Rod." Sagot ko, nanginginig ang boses. Pilit kong itinago si Miko sa likod ko, umaasang hindi niya mapansin ang anak ko. "Maghihintay pa ako ng sahod, bibigyan kita, pangako." Ngunit ngumiti siya ng matalim. "Hindi na ako interesado sa mga pangako mo, Ana. Marami ka nang nasabi noon. At sa dami ng beses mong iniwasan ang utang mo, ang interes nito ay lumaki ng sobra. Hindi mo na kayang bayaran." Parang bumagsak ang mundo ko. Ang mga salita niya ay parang mga martilyong dumadagundong sa utak ko. Alam kong mali ang ginawa kong pagtakbo noon. Ang pag-alis ko sa kolehiyo hindi dahil sa akademiko, kundi dahil sa utang na hindi ko kayang harapin. Ang mga pautang para sa tuition, dorm, pagkain, lahat ng yun ay parang multo na sumama sa bawat hakbang ko. Akala ko, kapag lumayo ako, matatapos ang lahat. Pero mali ako. Ang bawat desisyon na tinakasan ko, bumalik ngayon, mas nakakamatay. "Wala akong ibang paraan, Mang Rod." Sagot ko, halos maiyak. "Bigyan mo ako ng oras. Magbabayad ako." Humakbang siya papasok. Hindi inalintana ang pagtanggi ko. Ang mga mata niya ay tumingin kay Miko, na ngayon nakatingin na rin sa amin. Nagtataka. "Ang anak mo ang magbabayad, Ana." Nanlamig ang buong katawan ko. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, nanginginig. Hinila ko si Miko palapit sa akin. Protektado ang kanyang maliliit na balikat sa aking mga kamay. "Wala kang pera, pero may anak ka? May mga taong gusto ng ganitong klaseng kabataan. Matalino, malinis, masayahin." Alam mo ang ibig kong sabihin. Ang bawat salita niya ay parang lason na pumapasok sa tenga ko. Hindi ako makapaniwala. Paano siya nagkaro? Nakatitig ako sa sulat na iniabot ng anak kong si Lila habang nanlalamig ang aking mga daliri. Bawat linya ng tinta sa papel ay tila nagdadala ng bigat ng nakaraan, ng mga desisyong akala ko'y nailibing ko na. Hindi ko na kinailangan basahin ang kabuuan nito
para maunawaan ang nilalaman. Nakita ko agad ang pangalan ng bangko sa taas, ang logo na pamilyar sa akin. Ang bangko kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan ko. Bakit mo ito natanggap? Tanong ko habang pilit kong pinapanatili ang kalmadong tono kahit ramdam kong kumakabog ang dibdib ko. May dumating na tawag, sagot niya. Halatang naguguluhan. Sinabi nilang ako daw ang nakapangalan sa utang. Mama, paano nangyari yon? Hindi ko maintindihan. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Pero higit pa roon, may bahid ng pagtatanong. Parang may pagdududa sa akin na hindi niya masabi ng direkta. Ang ganitong klaseng tanong ay hindi ko inaasahan mula sa anak ko, lalo na't palagi kong sinisikap ipakita sa kanya na kontrolado ko ang lahat, na kaya kong pangalagaan ang pamilya namin. Napailing ako, pilit na sinusubukang mag-isip ng mabilis. Ngunit ang totoo, bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga gabi sa dormitoryo, ang mga pagtakas ko sa klase para magtrabaho sa call center, at ang desisyon kong mag-drop out nang hindi man lang nagsasabi sa mga magulang ko. Akala ko noon, makakalaya ako sa responsibilidad. Akala ko, kung iiwan ko ang kolehiyo, maitatago ko ang utang na iniwan ko roon. Ang student loan na hindi ko na nabayaran dahil sa kawalan ng trabaho. Pero hindi ganon kadali ang buhay. Ang utang ay parang anino. Kahit saan ka magpunta, sumusunod ito. Hindi ko alam, anak. Sagot ko sa wakas. Pilit na itinago ang panginginig ng boses ko. Baka may maling impormasyon lang. Tatawagan ko sila para linawin, pero alam ko sa sarili ko na hindi ito simpleng pagkakamali. Alam ko na sa sistema ng bangko, may mga loopholes na maaring magdulot ng ganitong sitwasyon. At higit sa lahat, alam ko na ang utang na yon ay hindi basta-basta mawawala. Ang takot ko ngayon ay hindi lamang dahil sa pera. Ang takot ko ay dahil ang anak ko ang nagdurusa sa kasalanang ako ang may gawa. Paano kung hindi nila ayusin? Tanong ni Lila. Mama, hindi ko kayang magbayad ng ganito kalaki. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Pinilit kong ngumiti kahit ang mga labi ko ay parang mabigat na bakal. Ako ang bahala. Aayusin ko ito. Ang mga salita ko ay parang barya na inihulog sa isang balon. Walang kasiguraduhan kung may mararating. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong ipakita kay Lila na kaya ko itong resolbahin. Kailangan kong panindigan ang pagiging ina ko. Kahit pa ang katotohanan ay hindi ko alam kung paano ko haharapin ang multo ng nakaraan. Nang umalis siya papunta sa trabaho, iniwan niya ang sulat sa mesa. Kinuha ko ito at binasa ng maigi. Ang kabuuan ng utang ay higit pa sa inaasahan ko. Halos triple ng halaga noong iniwan ko ito. Malinaw ang dokumento. Ang pangalan ni Lila ang nakarehistro bilang bagong may utang. Hindi ko alam kung paano nila nagawa ito, pero alam kong may kinalaman dito ang maling impormasyon na ibinigay ko noon. Ang huling transaction na ginawa ko bago ako tumakas ay nag-iwan ng butas. Isang butas na ngayon ay nahanap ng bangko. Pumunta ako sa banyo at tumitig sa salamin. Pilit na hinahanap ang sarili kong mukha sa gitna ng mga alaalang bumabalik. Paano kung malaman ni Lila ang totoo? Paano kung malaman niyang ako ang dahilan kung bakit siya ngayon ay nagkakaproblema? Kaya ko bang sabihin sa kanya ang lahat? O dapat ko na lang bang maghanap ng paraan para malutas ito ng mag-isa? Pagkatapos ng ilang oras, tumawag ako sa bangko. Sinagot ng isang babae ang tawag. Mahinahon ang tono niya, pero may bahid ng pagiging formal. Sinabi ko ang sitwasyon at tinanong kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng error. Matagal ang sagot niya at naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo habang hinihintay ang paliwanag. Ma'am, sabi niya, ayon sa record namin, ang pangalan ng anak ninyo ay isinama sa loan application noong unang taon. May signature kayong iniwan na nag-a-authorize sa kanyang pangalan bilang co-borrower. Halos hindi ko maiproseso ang sinabi niya. Co-borrower? Hindi ko kailanman ginawa yon. Pero biglang bumalik sa akin ang alaala ng isang araw sa bangko
Noong kailangan ko ng dagdag na pondo para sa enrollment ko, pumirma ako ng dokumento nang hindi man lang binabasa ang kabuuan nito. Ang akala ko noon, simpleng adjustment lang sa loan terms. Hindi ko alam na may epekto pala ito sa anak ko, na noon ay isang sanggol pa lamang. Ngayon, siya na ang pinagbabayaran ng mga kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko ang boses ng babae. Ma'am, kung nais ninyong ayusin ito, may proseso tayong kailangang sundin. Pero kung hindi ito maayos, ang anak ninyo ang kailangang magbayad sa buong halaga. Napalunok ako. Ramdam ang bigat ng sinabi niya. Pero bago ko pa siya masagot, isang tunog ang nagpatigil sa akin. Mula sa labas, narinig ko ang pagbukas ng gate. Bumalik si Lila. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Lalo na't hawak ko pa rin ang sulat. Pagpasok niya sa pintuan, bigla siyang tumigil at tumitig sa akin. May hawak siyang ibang papel, mas manipis, pero mas nakakakilabot. Hindi ko alam kung anong laman nito, pero halata sa mukha niya na hindi ito magandang balita. Mama, sabi niya, nanginginig ang boses. May dumating na naman. Hindi lang pala ito ang utang. May isa pang account na nakapangalan sa akin at mas malaki pa. Hindi siya umiiyak, pero ramdam ko ang puot at takot sa bawat salita niya. Ang pakiramdam ko ay parang isang bomba ang sumabog sa pagitan namin. Nagkalat ang mga pira-piraso ng tiwala at pag-asa. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na maitago ang totoo.